Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. So, sa unang araw natin ng pag-ordinaryo sa kalagalan ng isang Antong Tawag ay pinagdiriwang din namin ang pag-isahan ng pagbibigyan kay Jesus. At alam na natin, hindi sapagkat may kasalanan sa Jesus. Kaya siya ibibigyan ka. Kuminsan ay iyong pamangbayan ng ibang mga kapatid natin na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi sabi nga ay siya ay bininyagan. Kaya sabi natin ay ang sabi nila ay si Jesus ay may kasalanan. Hindi ho. Hindi na dahilan kung bakit bininyagan si Jesus. Si Jesus ay bininyagan ni Juan Bautista upang higit natin pahalagahan ang biyaya ng binyag at higit natin maunawaan ang mga salitang narinig nila sa isang tinig pagkatapos na magbinyagan si Jesus ni San Juan Bautista. Ano yung tinig? Ito ang pinakamamahal ng anak na lubos kong kinalulutan. Bahagi ho, nabigaw natin ay isa ho sa mga kontrobersya na sakramento natin yan, sakramento ng binyag. Pero napapabigyan natin higit ito ng pagpapatibay bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At higit sa lahat sa yung dignidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa biyaya ng sakramento ng binyag. Kaya nga, nawa ay ito yung maging bahagi ng ating pagninilay sa araw na ito. So, si Jesus ay bininyagan sa Ilog Jordano. Saan ba yung Ilog Jordano? Sabi nga po natin, yung Israel, State of Israel, yung dating bahagi rin ng State of Israel, yung tawagin natin ay Southern Kingdom, ngayon ay State of Palestine. So, dito, yan ang Ilog Jordan. And then, dito, Jordan. Kaya bahagi mo, kaya ang nagdidivide, ang pinaka tawag natin boundary line ng State of Jordan and State of Israel ay alin, yung Ilog Jordan. Bahagi mo na nakita namin. Kaya lang sabi nga namin na kayo sa unahan ay galing mula sa Israel papunta doon sa Jordan. Pero yun, doon bininyagan sa Jesus. Tinagbigan sa kanya si Juan Bautista. At tulad ng pinahayag ko natin, hindi para alisin ang kanyang kasalanan. Ngunit higit natin mapahalagahan na alin yung biyaya ng pagiging anak ng Diyos ay nagkaroon ng kaganapan higit sa lahat kawalan mula kay Jesus. Siya ang pinakamamahal na anak ng Ama. Pero gawa ng biyaya ng binyag, naging kabahagi tayo na nabanggit na biyaya na tayo ay naging mga kampo na anak ng Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Tayo mga inampon na anak ng Diyos. Gawa nino, gawa ni Jesus. Kaya sana po, maibigyan natin ng pagpapahalaga.
mayroon din akong kinasal. Nagkasumit. At sabi ko pa, ito'y kasal ng mga binyaga. Kasi kasal Katoliko, kasal sa loob ng simbahan. At nanging sila'y magsama sa biyaya ng pananampalataya. Kasi maraming kasal, may kasal sa West, may kasal sa Mayor, may kasal sa Balik. Pero nanging silang higit ng pakilabakan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuo ng buhay may asawa at pagtataguyod ng buhay pamilya. At yung ano na sa buhay na ba? Buhay na langit. Langit. Ginawa ko ng kalimutan na nawa ang pinagkakaloob ng Diyos natin ay langit. At bahagi yun ng pagkilos na kung saan higit natin pahalagahan natin. Kalimutan sinasabi ko, ba't ka nagpapakabuti? Ba't ka umiiwas sa masama? Kumisan ang sagot natin para mapunta sa langit. Tama naman. Chronologically. Kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero baka makalimutan natin kapag sinabi natin para mapunta sa langit. Ang hindi, sinasabi natin, hindi pa tayo mga tagalangit. Kasi papunta pa lang tayo sa langit. Kaya mas gusto ko yung sagot na kaya tayo nagpapakabuti, gawa tayo umiiwas sa masamang bakit. Gawain ito ng mga tagalangit. At kailan tayo naging tagalangit? Nung tayo ay pininagal. Nakatulad na Jesus, tayo ay naging mga pinakamamahal na anak ng Diyos. Sana ma-apply natin yung kaya nga kumisan, sana kapag ang araw ng linggo, kapag ang kapamilyang araw ng linggo, ini-encourage na natin magpamilya sa loob ng misa. Bahagi ko para makita natin sabi ko natin, makita natin yung karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Hindi ka na naging anak ng Diyos sa sarili mo lamang. Kaya hindi nalagay ako particular. So parang wala within the diocese na bibigyan sa loob ng misa. Bakit? Parang maramdaman natin bago isa natin. Kinakailangan, ikagalak natin ng tao na naging anak rin ng Diyos. Bilang isang komunidad, although sabi nga natin, medyo magtatagal ng konti yung pagdiriwang ng misa. Pero konti lang yun. Kasi yung professional faith, yun na rin yung ating pananampalataya. Kaya po yung tinatanong sa linya, yun yung ating pananampalataya. Napututusin, we proclaim every Sunday. At mamaya, i-proclaim din natin kasi testamento ng pagkakinan ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag dinadasal natin yung sumasampalataya, it is also the same. Yung tinatanong sa binyan, sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama? Amerika ng langit at lupa, sumasampalataya ka ba kay Yesu Kristo, yung isang anak ng Diyos, sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa banal simbahan Katolika? In question form lang. Pero it is the same. Proclamation of faith. Yun yung pinag-proclaim natin. Yun ang sinasampalatayanan natin. Bahagi yun na wag natin kalimutan. Alam nyo, sabi ko nga, isa sa mga maraming viewers ko sa TikTok kapag may binyag. Kalimitan ko ng viewers ko sa TikTok, 100, 200. Pero kapag may post ako na tungkol sa binyag, tapos
Thousands. Kasi palaging ino-comment ng ibang mga sekta. Bakit? Kasi yung sabi nila, bata pa lang yan. Ba't nang binibinyagan bata pa lang yan? Ang kailangan na yung pananampalataya ng alipha. Sabat na yung pananampalataya ng mga linuman-ina. Mga magulang, lalo-lalo na. Kinakailangan yung pananampalataya. Kasi alam natin, sabi nga ni Jesus ay, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Sabagat nasa kanila yung paghahari ng Diyos. It is, kung tawagin natin, kaakibat na ng pagiging bata ang pagpili sa Diyos. Kaya kung minsan natin inaayawan ng Diyos bakit? Kawalan ng katikasan ng ating ulo at yung katikasan ng ating puso. Pero sigurado, pag hindi bata, pipiliin niya na si Jesus. Pero anong gawin? Makita naman natin ang kinukontrol naman ng bata yung anong gawin. Kaya meron tayo sa pamilya ng upil. Ano bang kalimitang tanong nyo kapag sa biyaya ng minyan? Yung pag-ubuhos ng tubig. Well, si Jesus, nakita natin kung siya binibigyan natin, niluglog sa tubig. So, immersion ang tawagin natin. Kaya siya ay bilang tanda ng alin na pagbangon mula sa kasalanan. Pero huwag mo natin kalimutan natin yung maalala. Sabi nga, na kung maalala ninyo yung paghuhugas ng paa sa mga apostol. Nung sinabi ni Pedro na, Panginoon, ba't mo huhugasan ng paa? Anong sabi ni Jesus? Kaya kayo huhugasan. Bakit? May kaugnayan kayo sa akin. Ano na alala yung Pedro? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, wag lang yung aking paa, ang buong katawan. Anong sabi ni Jesus? Sapat na yung paa. Kasi yun na rin ang sumisimbolo sa buong mong pagkatao. Kapag binuhusan tayo ng tubig sa ating mga ulo, ganun din yun yung ibig sabihin. Bahagi ko yun. Pero yun yung tinatanggap natin. Pwede rin namang immersion, pwede rin namang outpouring, pwede pa rin ang sprinkling. Iyon yung mga pamamaraan na makita natin ng pagbibinyag. Kaya lang, ninais ang simbahan natin, outpouring yung gamitin natin. Bakit? It will be practically impossible. Pero pwede, maglagay tayo ng swimming pool sa gitna ng altar natin. Meron ng ibang mga altar na may swimming pool sa gitna. Kaya lang, kapag hindi mo lang binyag, nagsasarado. Hindi naman tayo gano'ng kayaman. So, pero ibig sabihin, it's the same. Binubuhusan tayo para makita yung pagbubukas sa ating mga kasalanan at mga kahinaan at kakulangan. Bahagi nito na nawa, maunawaan natin ng pagkilos sa buhay. Bakit? Kasi ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan kay Pedro. Ano sabi kay Pedro? Ang sino mang talihan mo sa lupa ay tatalihan sa langit. Ang sino mang kalagin mo sa lupa ay kakalagin sa langit. Pero bahagi mo yung mga katanungan lamang na sana ay nakikita ng iba. Kaya po binabanggit sa inyo para may paliwanag kasi baka akalain ninyo ay walang hindi natin alam kung bakit yun ang ginagawa natin. Sabi nga po sa iba, hindi biblikal yan. Hindi. Bahagi mo, hindi mo literal. Pero biblikal. Nanawa makita natin sa pangyayari ng buong kapal. Nalin, ang maunawaan natin hindi sila may alin. Tayo mga anak ng Diyos.
Hanawa, makita natin sa buhay natin sa daigdig na ito natin, yung langit na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, yun ang huwag namin kalimito, ang pinakamamahal kong anak na lubos kong pinagulundan. Nais ng Diyos na pakinabangan natin ang buhay natin sa daigdig na ito. Kaya tayo pinag-iwas sa kasalanan. Kumisan may mga nagsasabi ng Father, bakit pagka ako naman sipag-sipag ko naman, bakit hindi ako umuulan? Kanina naman, dalawa lang pinakalaw. Una, nagsisipag ka pa paglinggo. Father, minsan na ako magsipag. Magsipag ka sa linggo, ugnayan natin yung sa Diyos. Pangalawa, baka may kulang na hindi mo nababayaran. Bakit? Ugnayan natin yung sa kapwa-tao at isa symbol of the cross, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang maliwanag niyo, kung nagagawa natin yun, bilang pagkulo natin sa paanyayan ay pinapamanin sa akin ang buong may kapal. Yun ang sinabi ko sa unang pagbasa. Naghahanap tayo ng mamahaling pagkain. Pero si Jesus, hindi natin tinatanggap sa iyong pagkain. Pinakamasarap na pagkain sa banal na Eucharistia ay binabaliwala namin. Sayang. Isang biyaya na natin sa ipagkaloob sa atin ng Diyos. Pero yan, huwag natin kalimutan. Pinagkakaloob ng Diyos sa atin ang dami. Mula pa nung tayo ay pininyakan. At mula pa sana, mula pa na natin pagkabata. E bakit mula ang pagkabata? Pinapakita natin. The primacy of God's grace. Niligtas tayo ng Diyos. Hindi sa pagkat may ginawa ka. Ano yun? Bakit na gano'n? Niligtas ka ng Diyos. Bakit? Pininyagan ka. Yung pagkilos natin, magpapatunay lamang. Hindi yung ba't ka tumanggap ng buhay na walang hanggan? Ay sabi mo kasi may ginawa akong mabuti. Hindi. Yung paggawa mo ng mabuti ay pagpapatunay lamang na ikaw ay pininyagan. Nagpapatotoo ka na ikaw ay pinyagan. Dapat ang unay na din yung graciousness of God na ikaw ay ginawang anak ng Diyos ng ating Amang nasa lahat.